Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Kasabay ng ikalawang araw ng rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ang pagtutulungan ng mga miyembro kung saan namamahagi sila ng mga ilang libreng pagkain. Ito, may mga chicheryang binibigay dito sa lugar, lalo na doon sa mga nagpapamorningan dito sa area, no? Nandito ngayon sa White Plains Avenue ang lahat ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakikiisa nga sa kanilang pinakapanawagan na kontra sa katawalian at sa tinatawag nilang selective justice, no? Kumpara kahapon na most of them are along EDSA, ngayon halos na dito na sila sa pinaka White Plains Avenue nakapwesto, no? Nandiyan pa rin ibang mga sasakyan pero wala pa namang abiso na ito ay aalisin na. Maybe on the coming days, no, sinasabi ng Quezon City Police at saka ng LGU. Ang tansya ng Quezon City Police umabot ng nasa 15,500 yung pinakamataas na bilang kahapon na naitala ng grupo na nagsagawa nga ng kilos protesta. Pero ang sabi ng INC or ng organizers ito, posibleng umabot daw or target nila na umabot ng nasa 100,000 yung mga magsasama-sama dito nga sa White Plains Avenue para sa kanilang panawagan ng accountability and transparency. Marami dito galing sa iba't ibang mga rehiyon, no, sa katabi ng Metro Manila at talagang dito na muna nagsama-sama sa kahabaan ng White Plains Avenue. Merong isang stage dyan sa gilid kung saan nagtatalumpati naman yung mga personalities. Kabilang dyan si Congressman Leandro Leviste na on the second day bumalik din dito sa lugar para nga magpakita ng suporta. Nag-commit din siya ng nasa 500 daw na mga kababayan niya, kadistrito niya in particularly sa Batangas, na hindi miyembro ng INC pero nagpapakita raw ng suporta dito sa kanilang ipinapanawagan, no? Hindi siya sang-ayon sa tila pagpuntirya daw sa kaanib ng INC na si Senator Rodante Marcoleta na kung saan yung pinaka-issue yung pondong hindi naman daw pondo ng gobyerno kundi about sa campaign donations. Ang dapat daw tutukan ng pamahalaan ay yung about sa mga flood control scandal na involved ang mga congressman and senators allegedly na dapat daw talagang maimbestigahan at may mapanagot, no? So dito karamihan sa mga tao nakasalampak na muna sa sahig or sa kalsada mismo at may kanya-kanyang bit-bit na mga payong dahil kumpara kahapon mga kapatid, talagang ulan-init ang kalaban ng mga nag-rally. Ngayon, halos talagang matinding init ang pinaka-challenge or hamon sa mga nagpupunta rito. Kaya talagang nakapwesto rin yung mga medical tent areas dito ng mga rescuers and responders just in case naman na kailanganin. So, ang first permit or permit na ibinigay sa mga organizers at sa mga nag-rally ay hanggang 8 p.m. lamang. Pero pwede nila yang i-apply ulit for extension dahil ang initial or original target nila paabutin daw yan ng hanggang July 3 o araw ng Biyernes. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang istorya ngayong araw.